Guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, nanggagalaite at nananakot itong si Paulo Duterte dahil nga po sa nangyaring impeachment, kasi na-impeach nga po natin mga minamahal, itong kanyang kapatid na di umano, corrupt, betrayal of public trust, ang daming mga accusation kaya na-impeach itong si VP Sara. So now, kumuda ang kapatid. Nakesyo ang ginawa daw po ng mga kongresista ay napaka-desperate move at politically motivated. Bukod pa dyan, mga minamahal, nagbanta rin po itong si Paulo Duterte na hindi nyo ba alam public frustration niyang ginawa ninyo? Na hindi nyo ba alam, hindi nyo ba nakita na milyones ang dumalo sa INC para po hindi ma-impeach itong si Sara Duterte. So parang ini-insist niya na mukhang magkakaroon na nga po ng people power. Naghakbang maisog nga kayo, konti lang yung dumadalo eh. 'Di ba? Nag-prayer rally kayo, konti nga lang yung dumadalo eh, nilalangaw eh. People power pa kaya? At saka hindi mo nagigets yung INC, yung sinuportahan nila, yung sinabi ng ating presidente. Ngunit subalit datapwat, boses pa rin ng mamamayang Pilipino ang mananaig at the end of the day. Alright, so basahin natin to mga minamahal. Paulo Duterte calls VP Sara's impeachment desperate, politically motivated. Naniniwala kayo mga minamahal na politically motivated yung ginawa kay VP? Para sa akin hindi. Kasi meron namang mga legitimate evidence eh. 'Di ba? Ilang beses na nagkaroon ng hearing, hindi sumisipot sa tamang forum. Itong si VP Sara Duterte, hindi niya na-explain yung confidential and intelligence funds. So, ang daming lapses. Mga minamahal, nakitaan siya ng butas. So, syempre, as a taxpayer, 'di ba, hindi natin pwedeng i-tolerate yung mga ganitong klaseng bagay na ninanakawan tayo ng harap-harapan. Na supposedly, yung pera ng taong bayan, dapat pinapagawa ng mga mapapakinabangan, 'di ba? Kulang-kulang tayo ng mga hospital facilities, mga classrooms, 'di ba? Lubak-lubak na daanan, dapat yung tax ay napupunta sa tama. Ngunit ang ginagawa po ni VP Sara Duterte ay mukhang mayroong nangyayaring di umano pandarambong sa kaban ng bayan. Alright, sabi dito, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has criticized the member of the House of Representatives, HOR, for impeaching his sister, Vice President Sara Duterte, calling it is desperate and politically motivated. Alam nyo, napakataas ng double standard nila, no? Nung ginawa nila kay VP Leni noon, di ba? Impeach Leni, resign Leni, Gina G kayo, di ba? Pero wala sila eh. Hindi nila na-impeach itong si Leni Robredo dahil wala naman talagang confidential funds itong si former VP Leni. Kaya wala silang reason para ma-impeach itong si Vice President Leni Robredo noon. Ngunit dito kay Sara Duterte, sandamakmak, talamak po ang confidential funds na hindi po kayang ipaliwanag ni VP Sara. Kung kaya't nga, di ba, sumipot yung Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, di ba? Yung mga taong non-existent, di ba? Yung mga ghost. By the way, mga minamahal, hindi nila ma-impeach si Leni noon. Gawa nga nang wala namang confidential funds. Not unlike dito kay Sara Duterte na may confidential funds, tapos hindi pa niya ma-explain ng maayos kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Alright. Sabi dito, Duterte said, I am appalled and enraged by desperate and politically motivated effort to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ay alam nyo, syempre kapatid niya yan eh, dapat ikaw ipaliwanag mo din yung 51 billion issue mo. Hindi kayo nakikialam sa issue ng iba. Pakialaman mo yung problema mo, yung ipinupukol sa'yo, saan napunta yung 51 billion pesos na tayo ay sinasagupa noon ng pandemic tapos kayo inuulan ng pera di umano. Alright, sabi dito, on Wednesday, February 5, the House of Representatives approved the impeachment complaints after 215 lawmakers signed them, exceeding the required 102 votes to send the complaint to the Senate for trial, where they will hear whether to remove Duterte from public office. Actually, mga minamahal, sobrang nakakatuwa
dahil ang dami pong mga nasa House of Representative na sumusuporta sa good governance, which is para sa akin, ina-express natin yung democratic country. So, yung impeachment naman kasi, hindi naman yan yung sinabi na impeach ka, walang due process. Tingnan nyo, dinaan sa due process itong si Vice President Sara Duterte. Kung kaya't nga galit na galit itong si Paulo dahil ang pasimuno daw po nito mga minamahal ay si Garin. So kung noon si Mix Nograles yung inaaway ni Paulo Duterte, ngayon naman si Janet Garin yung kanyang inaaway dahil si Janet Garin daw po ang nag-rush para pumirma para nga daw po ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Alright, basahin natin ha. After the House decision, the Senate Public Relations and Information Bureau or PRIB received instruction to prepare for the possible transmittal of the complaint at 7 p.m. tonight. Actually, na-transmit na po mga minamahal ni Reginald Velasco ang mga papers, article of impeachment. Oo. Kagabi pa po, alas 7. Ay, alas 5 pa nga lang po na i-transmit niya na. However, the Senate President Francis Escudero dismissed claim that the Senate was preparing to receive the impeachment complaint. The Senate cannot and will not assume any until unless it is facts. Tama lang naman yung ginawang movement ni Chis Escudero, hindi sa pagiging play safe. Kasi mga minamahal, alangan naman mag-ready sila ng pag-receive ng article of impeachment, hindi pa naman na-i-impeach itong si Sara Duterte. So parang yun talaga, magiging literal na politically motivated. Pero ang nangyari kasi, nagpirmahan na at umabot sa 215, nung na-finalize na mga minamahal yung boto, saka pa lang sila nag-ready, diba? Para i-receive yung article of impeachment. Alright, so ngayon, ito yung accusation ni Paulo Duterte. So, Paulo Duterte accused the House of Member orchestrating and the rush impeachment process. So, ngayon, the sinister maneuvering of the certain lawmakers led by Representative Garin. So, ngayon, ang kanyang tinitirada ay itong si Garin, si Janet Garin. Kasi siya daw po yung pumulido, siya daw po yung nagpamadali para pumirma yung mga ilang mambabatas para nga po ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. To hastily collect signatures and rush for the nahulog. Led by Representative Garin to hastily collect signatures and push for immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution. Anong baseless? Paano naging baseless yun? Meron na silang mga hawak na ebidensya. Ano-ano yung mga ikinaso dito kay ano-ano yung complaint ng mga grupo? Betrayal of public trust, malversation, di ba? Madami pa. Corruption, hindi ko lang alam kung ano yung specific, pero sobrang dami. Sa isang grupo nga, 6 yung ifinailed nila na case laban dito kay Vice President Sara Duterte, leading to impeachable offense. Diba? So, paano nasabing baseless? Hindi nga uma-attend itong si Sara Duterte dito sa hearing. Diba? Kung meron mang nagaganap na hearing patungkol sa kanya, hindi siya dumadalo, hindi siya uma-attend. Diba? Nagigets ninyo mga minamahal. Tapos ikaw din, Paulo Duterte, paano mo nasabi na si Garin yung nagmaneuver nito? Hindi ka din naman uma-attend, dumadalo sa congressional hearing. Diba? Paano mo nasabi? Alright. Duterte warned the administration about the consequences of its action. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na medyo nananakot itong si Paulo. At kesyo, ang sabi niya, if they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. So parang gusto niyang sabihin na, hindi pa ba kayo nadala sa 1 million rally na yan? Ano yung gusto nyo? People power? Parang ganun yung gusto niyang i-insist, mga minamahal, na hindi nyo pa ba nagigets? Hindi nyo pa ba nakukuha yung punto? Sobrang 1 million na yung dumalo na ng mga tao dyan sa rally na yan. Gusto nyo pa bang mas madagdagan yan pag in-impeach nyo talaga itong si Sara Duterte? Mga minamahal, take note, hindi lahat ng pumunta doon sa INC rally ay talagang
may alam sa issue. Ang iba doon hakot. Sino yung naghakot? Walang iba kundi si Isko Moreno. 'Di ba? Tapos tingnan ninyo, nag-arkila pa sila ng mga van. So nagigets niyo yung punto. Kung totoo man, yung mga taong pumunta doon, dapat walang hakot. Yung pure talaga, yung intention na pumunta doon, tapos makiisa sa panawagan. Kaso hindi eh. Mostly, probably, na mga pumunta doon, hakot sa van, tapos yung iba, yung mga nasa gilid-gilid, kinuha nila, tapos pinasuot lang ng white t-shirt, di umano. Diba? So, Duterte referred to the National Rally for Peace organized by the Iglesia ni Cristo on January 13, which widely showed support for Vice President Sara Duterte. So, sabi niya pa dito, while INC leader denied any political motives. Yan na nga yung punto dito eh. Yung ini-insist ni Paulo Duterte na yung rally ng INC i-show the support for Vice President Sara Duterte. Habang yung INC leader naman, dinideny nila na ito ay isang political motivated yung rally nila. 'Di ba? So, nandoon yung pagtatanggi. Mayroong ambulansya. Kung sino man yung nandoon, sana gumaling or maisalba yung life. So, they highlighted the growing political divide between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. The INC had endorsed the Marcos Duterte unity team in 2022, but tension have escalated between the two camps. Mark my word, this reckless abuse of power will not end in their favor. So mga minamahal, para sa akin, much better na lang, no, na mag-resign itong si Sara Duterte rather na ma-impeach at ma-convict doon sa upper chamber. Kasi yung resume nito mga minamahal sa June 2. Kasi break na po kahapon, last session na po yun ng Senate. Hindi po na-tackled yung yung impeachment doon. So yung resume noon is June 2. So probably meron pong transition yung 19th to 20th Congress, which is favorable naman po sa atin yun. Kasi maybe baka may gumraduate ng mga senador ng mga DDS at may makapasok na para sa bayan ng mga senador. So, pag nakapasok yun, mga minamahal, syempre, yung bottom line dito, maybe makakalap tayo ng enough votes. Kasi pag ngayon natin to i-rush, magmi-midterm election, talagang apektado yung ibang mga senador na tumatakbo, 'di ba? Dito sa sa Senado tumatakbo, tapos yung iba, talagang maano yung trabaho nila. Kasi wala silang ibang aasikasuhin diyan kundi yung article of impeachment, kundi kung yung proceeding ng trials, 'di ba? Kasi sila yung magiging hurado, sila yung magiging judge, 'di ba? So anyway, mga minamahal, yun po. Oy, nananakot itong si Paulo Duterte, no? Kayo, ano yung masasabi ninyo? Na politically motivated daw? Kung hindi nyo pa nakikita yung 1 million na sobrang daming umattend dyan, baka magulat kayo, 'di ba? Na hindi lang yan yung mangyari. Like, parang nananakot na nga, mga minamahal, itong si Paulo Duterte. Pero kahit ano man gawin yung pananakot, ginawa nyo din naman yan kay Leni Robredo noon, 'di ba? Oo, ginawa nila kay former VP Leni yan noon. So, galit sa kapwa magnanakaw, ganun ba yun? Kumbaga, sa madaling sabi, takot sa sariling multo. Ay, nako, mga minamahal. So, alas 11 na pala. Pasensya na kung medyo ngayon lang ako content sa inyo. Gawa nga ng kanina, meron tayong inattenda na meeting. So, meron tayong ka-call, 'di ba? So, tinapos ko lang muna yung meeting na yun, tapos content na ako agad. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.